paano kami maniniwala na ang dating Pangulong Duterte, ng panahong iyon, tatawag pa sa kanya para lamang sabihin, kunin mo sa safe house yung checking ito at yung petsa po, hindi na siya wala na siya sa pwesto. Napakamot na lamang sa ulo ang abogado ni Ramil Madriaga na si Attorney Raymond Palad nang banata nito ng kilalang mamamahayag na Seth Filon sa kanyang programa sa telebisyon. Halatang sinungaling itong nakuhang abogado ni Madriaga, subalit hindi ito pinalagpas ni Filon. Mali-mali kasi ang detalyeng isiniwalat ni Madriaga sa nakaraang pagdinig sa Kongreso patungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Isang obvious na pagsisinungaling ni Madriaga ang pag-issue di umano ng tseke ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng manager's check sa halagang 84 million pesos noong April 2023. Gayong si President Bongbong Marcos na ang nakaupong Pangulo simula pa noong 2022. Dagdag pa ng mamamahayag, kung totoo man ang sinasabi ni Madriaga, ay kilala umano ang dating Pangulo na hindi basta-basta nagtitiwala lalo na sa mga sensitibong bagay at hindi umano ito ipagkatiwala katulad ni Madriaga na isang kidnapper at maraming kinakaharap na kaso sa korte. Attorney, gusto ko lang liwanagin, ito hong statement ng inyo pong kliyente, si Ramil Madriaga, sa kanyang supplemental affidavit, may mga binabangkit siya ng mga hatiran ng pera, mga cheque umano na na mga account na pinabuksan sa kanya, pero wala pong kaukulang annex o ebidensya na magpapatunay dito. Pawang mga kwento pa lang ito. Ano ho ang kanya bang hawak na ebidensya talaga? Yung yung focus natin yung yung delivery ng yung confidential funds yung hinatid niya sa Laguna, sa isang night strip bar sa Morato, and yung sa Ombudsman. Meron ho kami mga linawin ko lang sa mga deliveries ng peras na yan, ng mga pera na yan, hindi po siya nag-iisa diyan. May mga kasama po siyang driver diyan, security niya, na in due time lilitaw yung mga yan sa hearing kung sasampa sa Senado. These are living witnesses, testimonial evidence na magpapatunay na talagang kumuha sila ng pera sa area ng DepEd, hinatid nila sa Laguna, sa Quezon City, and the next day sa Ombudsman. Meron pong mga testigo diyan. Opo. May mga testigo ito si Ginoong Madriaga para dito sa deliveries ng pera sa San Pablo, Laguna, sa night strip po maging sa Ombudsman. Yang mga testigo na yan, sir, yan ho ba nakaugnayan nyo na mismo ni Ginoong Madriaga at nakakasiguro po ba tayo na itong mga taong ito ay magpapatotoo sa kanyang mga kwento? Nakausap ko na po yung dalawa. Although siyempre nandun yung apprehension nila for safety reasons, security. Kaya sa ngayon, ang nagsasalita lang si Ramil Madriaga. Pero nakausap na namin yan. Ilang abogado kami, nakausap namin sila. Yung isa nga dyan, yung pinsan niya, kinukwento pa niya kung gaano kagalanting magbigay ng tips si Ramil Madriaga. Pag may mga deliveries sila, ever since pa, nung panahon pa ni former president, na pag may mga pick-up deliveries ng pera, talagang binibigyan din yung mga kasamahan niya, mga driver security po. Well, may statement si dating Ombudsman Martires na sabi niya doon sa main affidavit, kasi ito'y supplemental po na kanyang binasa, may inconsistency daw sa delivery ng pera sa Ombudsman. May sinasabing yung unang sasakyan daw po, Vios, sasakyan nung isang abogado, no? Yung Ryan doon sa Ombudsman, and naging red Mazda. Sinasabi niya, may mga butas nga daw po sa statement na ito. Ano yung pahayag doon? Actually, kababasa ko lang nung affidavit dated November 29, 2025. Nagugulahan lang ko si former ombudsman. Yung sinabi ho dun sa unang salaysay is nag-deliver ng pera sa ombudsman. Wala hong sinabing bios doon. Iniwan yung sasakyan, nilagay yung susi sa gulong, sa kaliwa, sa harapan, then umalis na sila. Yung sinasabing bios, malinaw doon yung next paragraph. In another occasion, napag-utusan si Ramil na mag-deliver ng pera, I think hindi ko hawak yung document, no? Na mag-iwan ng document ng pera sa isang sasakyan sa I think Mega Mall na may laman 80 million pesos, and then sa mga sumunod na araw or isang pagkakataon nakita niyang minamaneho ng asawa ni Attorney Kilala. So
nahilo lang ho dun sa ombudsman, pinaghalo niya yung issue dun sa Mega Mall saka yung delivery sa ombudsman. Dapat Opo. ho niya siguro basahin ulit. Opo, pero yung delivery sa ombudsman, wala namang sinasabing actual na nakita ni Madriaga si Martires doon sa pag-deliver na yon at tinanggap ni Martires ang anumang pong duffel bag o itong ang pera na binabanggit po na nanggagaling nga dito sa confidential fund. Yes, totoo naman po yun. Doon mo makikita yung statement ni Ramil Madriaga. Hindi po siya magdadagdag na natanggap ng personal ni Ombudsman yung pera. Kasi pag sinabi niya yun, lalong walang maniniwala sa kanya. Kung mapupo naman sa affidavit niya, lagi lang silang pick up, delivery, drop off. Mhm. You don't expect Ombudsman Martires na bumaba at abutin kay Ramil Madriaga. Abogado yan, ombudsman yan. Mhm. Hindi naman ho ganong kabobo ang isang ombudsman para tumanggap ng pera sa isang taong sinasabi niya hindi kakilala. Kaya ang statement, lang iwan sasakyan, iwan susi. Well, never hong sinabi ni Madriaga na pag nag-aabot siya sa isang senador or sa isang congressman, nakikita niya tinatanggap ng personal. Bakit? Lang ho yan, execute, iwan ng pera. Ganun kasimple lang ang sinasabi niya. Ba't meron bang inabutan siyang congressman ang senador? Meron no siya mga kwento noon na mga iba pa nung panahon pa ni Duterte, pero siyempre hindi na po siya relevant sa mga sa impeachment. Mhm. Yun lang ho sistema nila. Pag may inutos si Duterte na i-deliver ang pera, either iwanan niya sa parking ng kondo, iwanan niya sa ombudsman. Sabi nga niya, attorney, pag nag-iwan kami, kasama na kotse dyan, sa'yo na yan. So, ganun na setup. So, he never claimed na inabot ng personal kay ombudsman. Walang maniniwala doon na imagine sa opisina niya, bababa si ombudsman sa parking lot para kunin. So, hindi Opo. makatwiran yung ganun sasabihin. Kaya nga, ang sabihin lang yung totoo, hindi na kailangan magdagdag pa ho. Opo. Sige po. So, relevant nga sa impeachment kaninyo ng mga kaso, ng mga sitwasyon at insidente ang dapat na binabanggit nitong si Madriaga. Pero bakit po dito may mga pagbabanggit na wala namang kaugnayan sa impeachment complaint labang kay VP Sara, gaya po nitong mga sinasabi na bubukas daw po ng mga account sa mga bangko ng ilang pong people close to PRRD. At sinasabi nga daw po, ginamit siya ang kanyang pangalan at nakapagbukas ng mga accounts sa China Bank Legazpi Village, Makati, Main sa Makati, diyan sa Ayala sa Makati, etc. Oo, alam mo yan, nung ginawa yung salaysay na yan, malawak yan, napakaraming usapin dyan. Kaya nung ginawa niya yan, mahaba, kasi gusto niya na talagang ilabas lahat ng nalalaman niya na may kinalaman sa korupsyon, sa pogo, at yung mga deliveries, pick up ng pera, yung other issues na sabihin natin irrelevant, kasi gusto niya maimbestigahan lahat yung bagay na yan. Mas mahirap naman na nagagawa uli siya ng panibagong salaysay tungkol sa mga bank accounts, tapos the next week magsasabi ng salaysay about doon sa mga pagiging dami niya or yung mga pondo na galing sa kay Lin Weixiong. So mas mabuti yung isang supplemental affidavit na marami yung issues. Bakit? Kasi pag gustong patunayan ni Ramil na ganyan siya kalapit sa Pangulo, insider siya, parte siya ng sistema, lalo na yung former president, pagkatiwalaan ka ng daan-daang milyon, that will corroborate yung trust na ibinigay sa kanya nung dating Pangulo. Sa impeachment, of course, may separate paragraph dyan. Pero pag binalidate mo yung sinasabi niyang 25 million, kung binigyan siya ng cash, 25 million pambili ng motor, hindi ka maniniwala, di ba? Sabi mo, motor, asa na resibo. Ted, nakakuha na kami ng mga ORCR ng mga Harley sa kanang Ducati. Talagang meron siyang rehistro na bumili siya ng motor in cash. Siguro susunod na isasabi na dyan in due time yung mga records doon sa dealership kung paano binayaran ni Ramil because he claimed cash siyang namimili ng mga motor. Opo. 4 na motor yon high-end. So, Oo. na-validate na ho namin yan, yung mga purchases ng motorcycle na yan. Ang susunod namin i-validate yung mga purchases ng mga kotse, mamahaling kotse, na kung tutusin, wala naman siyang hanap buhay na na maayos, di ba? Opo. So, Pero inaamin naman yan na pag opo. may mga bigay sa kanyang pera, siyempre, may mga naitatabi siya dyan. Opo, pero May mga sir, sobra. ang Opo. claim nga po din ng iba, ng kabilang kampo nga, bibili ka ng motorsiklo o namang kotse, pero anong kaugnayan noon kay VP Sara o maging sa dating Pangulo? Anong mag-uugnay sa kanila doon? Maari Well, kasi daw po, ang claim po ng kampo ni VP Sara, alleged po
ang inyong kliyente kidnap for ransom ang kanya umanong racket. Kumikita yan sa kidnapping kaya may pera siya. Yun po ang alleged po ng kabilang kampo, attorney. Opo, wala hong dapat maglabas yung kabilang kampo ng proof na naging guilty si Madriaga sa kidnapping activities, no? Ang ruling ng Supreme Court doon sa 2003 case niya is that sabi ng Supreme Court, the trial court erred in convicting Madriaga. Oo. He should be commended rather than condemned kasi nga siya pang naging susi kaya nahuli yung kidnapper at na-rescue yung mga biktima. So wala hong conviction yan kahit siguro slight Okay. physical injuries, wala ho silang mapapakita. Ang tangi lang nakukot nung kabilang kampo, yung mga news report daw ng PNP na Madriaga belongs to the notorious kidnap for ransom. Ted, alam mo yan sa media. Yung optics na neutralize na ang kidnap for ransom, pang media lang yan eh. Pero when you go to court, sige nga magpresenta ka ng report na convict sa kidnapping, wala. Pang ano lang yon yung mga salisi ng PNP na top 5 most wanted. Pagdating sa korte, iba yan. Diba? Okay, So, sige. Opo. ang newspaper report lang ang kinukote nila, Ted. Sige po. Attorney, akanin nyo, no, yung mga ibang kwento po sa kanyang affidavit ay pagpapatunay kung gaano ka-close, no, ang inyong kliyente kay Pangulong Duterte. Pero sa mga annex po na aking, baka lang kulang ito, pero sa lahat ng annex na amin pong naiprint, bahagi ng affidavit ng inyong kliyente, ni isang picture with the president, former president, wala naman dito, kundi lang, well, yun po, no, yung kanyang isip na, na grupo at ilang pang mga pangangampanya na ginagawa during the time of the campaign. Tinanong ko rin po yan sa kanya. Ang utos sa kanya is discreet, behind the scene ng operation. Hindi ho siya mahilig mag-selfie katulad ng ibang mga abogado, ibang mga personalidad, makakita ng congressman, senador, panayang selfie, panang post. Hindi ho siya ganong mag-operate. Dahil ang sinasabi sa kanya, sa likod ka lang, hindi ka dapat basta nakikita dahil iba nga yung galawan po niya. Yun ang paliwanag niya sa akin yan. Kaya never ho siya nagpo-post na kasama niya lagi ang presidente. Hindi raw ho siya makakagalaw sa ganyan. Kaya nga ho, kahit isang record, wala kang makikita na pumasok sa gobyerno as an employee talaga. Special operation po yung ginagawa niya eh. Okay. Kung may utos, Opo. implement. Ganun lang lagi siya. Opo, may sinasabi po siya dito, no, na ikanya yung mga accounts na binuksan sa pangalan niya opened by people close to PRRD. Who are these people, attorney? Ano po yan eh, tinawagan siya ng PRRD, may nabuksan ng bank account sa pangalan mo sa ganyang mga bangko, papasukan ng pera yan, mag-withdraw ka. Of course, we don't expect PRRD himself to open the bank account. May edad na yon, hindi yon pipila sa bangko para magpabukas. The most logical conclusion is that binuksan to ng mga tao na malapit sa dating Pangulo. Ang sabi sa kanya, may account ka dyan, pumunta ka, mag-withdraw ka. May papasukan ng pera yan. Nasa hinagap niya, dyan papasok yung pera for money laundering purposes. So, At ang Ted, linawin ko lang sabi nga niya, hindi ako nag-a-apply ng mga bank account opening dyan. Pag sinabpi ng mga bank records na yan, wala kang makikita dyan na nag-fill up ako, yung mga submission ng mga, di ba pag nag-open tayo, di ba? Marami tayong pinipilapan. Hindi niya raw na-experience yan sa mga bankong yan. opo, Basta may pera na lang dyan, may account siya. So, yung mga specimen signature, hindi na hinihingi ng bangkong ito na binabanggit sa kanyang affidavit at ang nangyayari lang, tinatawagan siya mismo ni Presidente sa telepono, instructing May him account ka na. To go to the banks. Ganun po? Yes, ganun na nangyayari. Ang sinasabi nga niya, minsan pag magwi-withdraw siya, hindi na siya pumipila katulad natin na uupo pa tayo, may number. Minsan daw pagdating niya ron naka-ready na yung pera, kukunin niya na lang dun sa manager, tapos i-receive niya. Meron pa siya mga kwento, allegation na nakakita na rin ako ng checkbook niya. Ang recollection niya, pumipirma siya ng mga cheque in blank. Kaya pag may withdrawals doon, pick up na lang ang pick up, withdraw, tapos deliver sa ibang location. Attorney, meron siyang ipinresenta ditong 2 cheque, no? Na binabanggit nga po niya, ito raw po ay mga cheque na umano ay pina-encash sa kanya. Manager's check po ito, di po ba? At ang kanya nga binabanggit dito sa kanyang affidavit, ito po daw ay cheque kaninya na nakapangalan po sa kanya at nanggaling mismo ito kay Presidente?
Ang sinabi po niya sa House, no, base diyan sa affidavit na 'yan, tinawagan siya at merong cheque na nag-aantay doon sa kanilang safe house sa Eastwood. Mhm. Binuksan niya, nakita niya yung cheque, Land Bank. Mhm. Sa sobrang laki, Land Bank, Mhm. natatakot siya na maamla siya. Ang sabi niya is that pinasoli niya yan. Linawin ko, Ted, hindi na encash yan. Wala kang makikita sa affidavit na in-encash yung cheque na yan. Kasi nga, Opo. natatakot siya. Ang sabi, ibigay mo sa iba, binitawan niya yung cheque, period. Opo. Kung saan nanggaling yan, Mhm. ano ang circumstances, sino ang nag-issue, purpose, wala ho siyang alam yan. Pero yung kaninyo, ang instruction nang galing kay dating Pangulong Duterte. Ang sabi is may cheque doon sa safe house, kunin mo. Okay. Siyempre, manager's check yan. Pwede mong i-deposit yan, pwede mong i-encash. Ang sabi niya, hindi ko in-encash yan kasi alam ko alanganin yan. Pero Natakot din siya. Opo. So, pero ang tawag nang galing kay dating Pangulong Duterte. Yes, yan ang sinabi niya sa akin. Opo. Pero doon sa affidavit niya, wala siyang binanggit doon na more or less anong panahon, anong petsa yung tawag na yon. Yes po, tama po. Wala Pero- ho sabi David. Masyado na ho matagal din yan kung tutuusin, di ho ba? Pero Kasi Ted, ang umatras tayo na na-detain siya, na-issue siya ng warrant of arrest. Yung kidnapping kasi nangyari sometime June 2022, nag-conduct ng preliminary investigation, nasampahan lang siya ng kaso July 2023. So, yung mga time na yan, nasa labas pa siya siguro ng period na yan. yun nga po. Kasi ang petsa ng cheque na binabanggit niya ay April 18, 2023. Which is panahon na ni BBM, correct? Of course. Oo. Oo. So, Well, hindi na- sabi ko nga, Ted. paano, ito lang po, just, just trying to establish the credibility of your client. Paano kami maniniwala na ang dating Pangulong Duterte, ng panahong iyon, tatawag pa sa kanya para lamang sabihin, kunin mo sa safe house yung checking ito at yung petsa po, hindi na siya wala na siya sa pwesto. Sa matter of fact, that time, ang binabanggit nga, nagre-relax na lang ang presidente, ng dating presidente. Well, ang makakasagot niyan si former president. Ang sinasabi lang ni Ramil, may pinadala sa kanyang cheque. Whether or not it was prepared by some other people, kung paano siya na ginawa, kung genuine yan or peke yan, hindi niya ho masasagot yan. Never niya hong inattempt na i-encash yung cheque na yan. As in, ikaw, nandiyan ka ngayon sa studio mo, pinadala kitang cheque, hindi mo alam kung saan galing. Ganon kasimple lang po yan. Okay, ang checking itong ay nasaan? Pinasoli daw niya eh. Ang ginawa niya, mahilig si Ramil mag-document ng mga ganyan. Pinipicturan niya yan, tapos pinasoli daw, pinabigay sa isang babae per instruction. Kung na-encash yung cheque na yan, kung napalitan, hindi niya ho alam talaga yan. Sinong babae daw? Naalala niya kanyang pangalan? Hindi ko ma-recall Ted, yung name Opo. kung sinong babae. Basta pinabigay daw sa kanya yung babae na yan. Mm. Ayaw niya kasing galawin yung cheque niya. So linawin ko, hindi na-encash yan. Opo. Contrary doon sa ginawang computation ng isang members ng committee na kasama yan doon sa mga dumaang pera sa kanya. Hindi po na-encash yan. Okay. Kano nyo mahilig mag-document ang inyong kliyente, mag-picture, etc. Kasi nga may picture itong manager's check. Pero bakit wala siyang picture man lamang nung duffel bag na may lamang pera? Yun po ang inaantay namin makuha doon sa iba pang mga cellphone ng kanyang anak, sa laptop na kasalukuyan namin hinahanap yan. Siguro in due time, Ted, baka makuha na namin yung mga photos na yan. Opo. Meron pong claim yung mga malalapit sa dating Pangulo na ang Presidente Duterte, kung pag-uusapan po natin, pakikitungo, sa kanyang mga tauhan, ang gantong mga masiselan na bagay, kung totoo man po ito, ay hindi pagkakatiwala ng isang presidente sa isang Madriaga na inaamin naman na hindi, di ba, kailan lang ho ba nakilala ni Ginoong Madriaga ang dating Pangulo? Di ba binabanggit panahon ni Roy Goles? I think 2016, based sa recollection ko, 2016. Opo. Yes, ang sabi nga po, the former president is too kumbaga, too wise to be, to handle all of these things na pauubaya mo sa hindi mo naman talaga tao. Parang ganun po ang sinasabi nila. Actually, yung mga nagsasabi niyan, opinion lang nila yan. No? So, wala naman sila sa circle kung ano yung lalim ng mga inutos, yung mga pinagawa ng dating presidente kay Madriaga. Part lang yan ng mga attack sa karakter na imposibleng gawin ng dating presidente yan. Hindi naman uutusan ni former president ang isang senador, congressman na mag-deliver ng pera, di ba? Yung mga ganyang gawain na alam nating illegal, inuutos yan dun sa ating mga trusted people. Di ba? So, opinion lang ho yan ng mga tao na gusto nilang ipagtanggol yung kabilang kampo. So, kung gusto talaga nilang i-submit yung kanilang opinion, pwede naman sila magpunta sa house at sabihin nila yung opinion ng nila, Ted. Opo, sige. Yung Lee Wei-xiong kaninyo, 175 million
ang ibinigay dito nga sa ISIP project, ISIP group na ito nila, Ginoong Madriaga, Tama po. ano ang preba niya rito? May kasama ho siya diyang mga driver, Aha. kamag-anak niya, pag-pick up yan ng pera. Sa sobrang laki niyan. Ang recollection ko diyan, no, kasi I don't have the document now, yan yung initial funding na 175. Ano yan eh, ang nangyari daw niyan is 100 muna yan, tapos binilang niya, nung tinanong niya kung how much is this, ang sagot sa kanya 100 million. And then nung aalis na siya, maya-maya, wag muna daw, meron pang bumabang pera. And then tinawagan niya si Attorney Kilala at nung malaman na 175 million yan, nagpadagdag from 10 million, nagpadagdag si Attorney Kilala daw ng 5 million. Kaya yun sa affidavit niya, naging 15 million yan. Kasi sabi namin, anong basis ng 15? Oo. Normally 10% attorney. 10% ng 100 is 10 million. Aha. And then naging 175, nagpadagdag ng 5. Nakausap ko rin po yung yung kanyang driver alalay, nakasama sila sa pag-pick up doon sa SEDA hanggang doon sa mag-deliver kasi kasama yung driver na yun. Opo. Na nagbibilang si Ramil ng pera tapos binigay nila doon. Base sa affidavit kay Attorney Kilala yung 15 million po. Opo. Si Attorney Kilala, para saan daw yung pera na iniabot? Dito ho kasi sa affidavit, tama ba 15 million? Aha. Oo, para daw Tama sa, po, 15 million. para po daw saan yung pera? Hindi ko alam. Ang sinasabi niya, basta ganyan may nakukuha silang pondo parang alam mo na, commission, share, 10%. Mm. 10% ng 100 is 10 million. Nung malamang 175, nagpadagdag ng 5. Ano ba ang papel ni Attorney Kilala sa buhay ni Madriaga? O maging Ang alam ko sa po kampo ni VP magkakasama Sara? sila, Oo. Ted, ang alam ko magkakasama sila doon sa EC Pilipinas. Mhm. Connected din po si Attorney Kilala dahil I think naging associate vice dean or associate dean siya sa San Sebastian College of Law. So, siyempre, naging magkakilala sila, magkalapit. May mga transaksyon, nagtatawagan, nagkakalaro sa mga basketball siguro, other activities. Opo. Kaya nung may pondo sa isip ng ganyan, hinatiran niya. And hindi lang to si Ramil na nagsasalita. Nakausap ko mismo yung isang kasamahan. Nakasama siya doon sa nag-pick up sa SEDA kay Lin Wei Xiong at naghatid kay Attorney Kilala. Opo. Meron pa ho bang another supplement dito po sa kanyang supplemental affidavit na paparating? Actually, extended na po yan. We tried to finish that bago mag-April 14 kasi pangit naman po yung mag-hearing ka ng 14 tapos after 1 week, 2 weeks, ilalabas mo yan. So, talaga hong, halos every other day nasa jail kami, tinapos yan para maihabol doon sa pagdinig kung saan siya magsasalita. Sa Okay. ngayon po, wala ho kaming ginagawang salaysay in addition to that po.